7 oras na nasunog ang isang pabrika ng tsinelas sa Valenzuela City. Sa paunang bilang ng BFP o ng Bureau of Fire Protection, mahigit 30 tao ang nasawi sa sunog. Pero pinangangambahang madadagdagan pa yan. Mahigit 60 trabahador kasi ang iniulat na nawawala hanggang ngayon. Live mula sa Valenzuela City, may report si Dano Tingkungko. Dano. Jessica, sa pagkakadeklara ng fire out kaninang 6:47 PM ay natapos din ang humigit kumulang 7 oras na sunog sa isang pagawaan ng tsinelas dito sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Ang sunog na yan na umabot sa Task Force Charlie kaninang tanghali, nag-iwan ng hindi bababa na nasa paunang bilang ng BFP, mahigit 30 nasawi at 65 naman na hanggang ngayon ay napapaulat na hindi pa rin nahahanap ng kanilang mga kamag-anak. Halos lahat na ng mga fire trucks sa Metro Manila ang rumesponde. Pero hindi pa rin naging madali ang pagapula sa sunog na tumupok sa isang factory ng tsinelas dito sa Valenzuela. Bandang alas 11:30 kanina sumiklab ang sunog. Sinubukan pa raw itong apulahin ng mga trabahador. Pero sobrang bilis daw ang pagkalat ng apoy. Naghanap po kami ng fire extinguisher eh. Kinuha namin fire extinguisher tapos bigla lang po yung kwan. Bigla lang umapoy eh. Itinaas ang 5th alarm na kalaunay inakyat sa Task Force Charlie. Ibig sabihin, kailangan ng tumulong ng iba pang pamatay sunog sa buong Kamaynilaan. Pero nahirapan pa rin ang mga bombero. Hindi lang dahil sa sobrang kapal ng usok, kundi dahil na rin sa nakasusulasok na amoy nito. Iba-ibang klaseng chemicals na makita ng mga barrels nila dyan, ay iba-ibang chemicals. Then the raw materials because they are dealing sa mga rubber. Sa bilis ng paglaki ng apoy, maraming trabahador ang pinangambahang na-trap sa loob. Lalo't sumiklab ang sunog sa mismong main exit ng gusali. Huwag naman ho sana. Kaya nasa hospital na daw, pwede ko naman alam kung saan pa ng hospital na yun. Ang isa sa mga kaanak ng empleyadong napaulat na nawawala sa kasagsagan ng sunog, nagpumilit pang pumasok sa naglalagablab na gusali. Ano sa isang kasamahan niya nag-text. Andun sila sa loob, buhay pa daw sila. Hindi ko alam. Hindi bababa sa 10 ang sugatang isinugod sa ospital. Bago mag-alauna ng hapon, 3 ang nakumpirmang nasawi sa sunog. So yung mga positioning nila, hindi naman sila nasunog. They really died of suffocation. Pasado alas 4 ng hapon nang ideklarang under control na ang sunog. Nag-fire out bago mag-alas 7 ng gabi. Sa puntong ito, natagpuan ng mga bombero ang mga bungo ng mga trabahador na natrap sa gusali. Umabot sa 28 ang pauna nilang bilang. Meron pong na-discover dun sa second floor. Meron po kasing mga iskal doon. Ayon kay Valenzuela Mayor Rex Gatchalian, umabot sa mahigit 60 pamilya ang nag-report na may nawawala silang kaanak sa sunog. Agad silang isinailalim sa counseling para maihanda sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga na-recover na labi. Dinala naman sa iba't ibang punerarya sa Barangay Maysan ang mga nakuhang bangkay. Hindi pa natutukoy ang tiyak na ugat ng insidente pero ang hinala ng mga otoridad, nagsimula ang sunog ng may mag-welding sa pabrika at tumalsik umano ang baga nito sa mga kemikal na ginagamit sa pabrika. May mga pabrika kasi ito sa paligid na nakakatanaw sila sa bubong. Lahat sila they're in unison na sinasabi nila na nagsimula to doon sa welding na works na ginagawa sa isang gate. At yung sparks nun ang nag-trigger nung sunog dahil malapit nakaimbak yung mga active ingredients na ginagawang gomang tsinelas. Meron kami agent na ginagamit sa tsinelas pang expansion, di ba? Very flammable. Ang ginawa ng nagwe-welding, hindi nagsasabi sa amin. Tapos nagwe-welding, hindi namin alam. Biglang tumama doon sa kwan, sumabog. Jessica, kanina nang tayo ay magtungo doon sa perimeter ng warehouse, no, siguro mga 15 minutes ago, 15 to 20 minutes ago, ay nakumpirma natin na matapos ang fire out, kaninang 6:47 PM ay sinimula na rin ang mopping up operations. Yan ay sa parte ng BFP. Forensic examinations, yan naman yung sa bahagi ng PNP SOCO at iba pa mga investigasyon at kasunod na rin yan yung retrieval operations. Hindi pa natin malaman sa ngayon kung kailan ito eksaktong gagawin, no, kung sinimula na ito. Pero sa ngayon, no, ay
tinitingnan din muna yung structure dahil 7 oras din itong nagtagal, itong sunog. So tinitingnan din nila yung structural integrity ng gusali, Jessica. Dano, clarification lang kasi sabi ni Mayor Gatchalian o sabi ng local government unit dyan, may 60 families na nagsabing nawawala yung kanilang mga kamag-anak. Ang naire-report as of now na bilang ng mga nasawi is 31. And then meron pang mga missing. So, ilan ba talaga yung napapaulat na nandoon sa loob ng pabrika na maaring na-trap or hanggang ngayon ay nawawala? Ilan ba total, Dano? Jessica, kanina, we're getting also conflicting numbers doon sa bagay na yan. Kasi kanina, nung kausap natin yung may-ari nitong, isa sa mga nagpakilalang may-ari nitong gawaan ng tsinelas, ang sinabi niya, doon sa suma total na 200 employees ng kanyang pabrika, kanina, bago daw sumiklab yung sunog, o bago ito nag-umpisa, nasa 40 lang daw, 40 to 45 lang daw yung mga empleyado doon sa loob. Ngayon, kung ibabangga naman natin yan doon sa nagsabi na 65, 66 actually, doon sa latest natin na nalalaman na bilang, nakukumpirma natin mula sa Valenzuela LGU. Ito, unaccounted for pa ito. Kasi kung i-consider mo rin, meron ding tayong mga nakausap kanina na nakalabas sa gusali at yung meron pa rin tayong na-interview nga na isa na sinubukan pa niya gumamit ng fire extinguisher para maapula ang apoy. Pero sadyang mabilis daw ang pagkalat nito kaya kinilangan na rin nilang lumikas for their personal safety. So yung 65 na missing, ang sinasabi dito ng Valenzuela LGU is hinihikayat nila yung mga pamilya na mag-text, tawagan, or paulit-ulit yung gawin na pag-contact doon sa mga kamag-anak para, kasi baka naman sakali, sana naman, ay yung iba kasi sinugod sa ospital, yung iba naman siguro nakatakas, nagpapahinga sa kaanak. Doon naman sa bilang ng 31, yung 31 na yon, out of that 31, 3 yung nakumpirma natin, yung kumpirmado dahil inalis yung bangkay nila kaninang hapon. Mga siguro mga around 4 to 5 p.m., 3 bangkay yon mula doon sa nasusunog na gusali. This was the time na naideklara ng fire under control. Yung 28 naman, yung nalalabing 28, nakabase naman ito doon sa skull count, doon sa initial skull count ng ground commander ng BFP na tumingin doon sa loob ng estruktura matapos ito maideklarang fire out. Sa ngayon, medyo sketchy pa ang kung ilan ba talaga eksakto. Yan din ang gustong malaman ng Valenzuela LGU at nakaantabay tayo dito para malaman yan, Jessica. Kasi kung magkaganon, Dano, na 31 ang nakitang body count, at may 65 missing at sabi mo ang estimate na number of employees na naroon sa gusaling yan nung nagkaroon ng sunog, halos kalahati ang natrap sa loob at kalahati lang ang nakaligtas o nakalabas. Medyo napakataas na figure niyan. Yes, Jessica, if you look at it on its face, it is very alarming. But then again, ito yung nagiging sentro ng masusing investigasyon, hindi lang ng BFP, kundi pati na rin ng PNP, pati na rin ng Valenzuela local government. Kasi nga, yung makikita natin, yung 65 missing na yon, kalimbawa kanina, kung ibabangga mo rin yan dun sa isa nating sa mga nasaksihan din natin, kasi yung isa, nagpilit siya na pumasok doon sa gusalin, may nag-text daw sa kanya na buhay daw sila, nandun daw sila sa loob. Wala tayong independent confirmation kung totoo nga yung sinasabi niya. Pero meron din tayong mga narinig from the outside, from the outskirts nito nga nasusunog na gusali na meron din daw sila mga natatanggap na ganun. May mga sugatan, meron din daw mga dinala sa ospital. Sa ngayon, it's still a bit too early para masabi kung ano na ba yung eksaktong bilang. Pero if you consider the initial figures, the magnitude of this fire is pretty high, Jessica. Paano nangyari na walang labasang iba? Tama ba? Iisa lang yung labasan out of that building, Dano? Yung pagkakapaliwanag din sa atin ng BFP NCR, Jessica, at pati na rin dun sa ating initial ocular, at least from where we are, it was a safe distance kasi nakakasulasok din yung amoy ng burning rubber dun sa warehouse. Kung titingnan natin, yung warehouse, kumbaga nahahati siya into 3 components. Merong central component, merong left part, merong side part. Yung nasunog, yung center part, ito yung main entrance and exit at yung bandang kanan. Yung bandang kaliwa, halos hindi masyado nagalaw, doon din tayo nagtigil nung medyo nag-under control na.
Yung sa pagkakapaliwanag sa atin ng BFP-NCR, wala namang pagkukulang in terms of yung kakulangan ng fire exits. Kasi kung nakikita natin kanina, maraming barn doors, malalaki yung mga pintuan. Ang naging problema lang, halimbawa dun sa mga nasawi, dun sa tatlong bangkay na nakitaan daw nila ng senyales ng suffocation kasi mabilis yung naging pagkalat ng apoy. At yung nature din nung nasunog, which is rubber, chemical din, nakakasulasok yung amoy, talagang kumaga, kung nasa labas ka pa lang, hirap ka ng huminga, what more pa kung nandun ka sa loob. Pero in terms of whether or not nag-violate o may nilabag ito na anumang provision sa fire code, yun pa rin ang inaalam ng Valenzuela LGU, although sinabi na rin nila kanina na papanagutin nila kung sino man ang may sala. Jessica. Ipaki-describe mo nga yung lugar kung saan nangyari ito dyan sa Valenzuela. Is it puro mga warehouses o malapit din sa residential area? Kasi yung burning rubber, masama rin yan pag nalanghap ng mga tao sa paligid, Dano. Yung area na ito, actually ang tawag dito, Industrial Road. Kung makikita natin, magkakatabi siya pero halos wala akong makita, wala kaming masipat dito, at least at first glance, na mga residential, yung mga bahay-bahay talaga. Karamihan dito, warehouse. So, mabilis din, kumaga, in a way, malawak-lawak din yung mga daanan, kaya madali rin nakaresponde yung mga bombero. Pero dito rin kasi nagkakatalo in terms of nature ng sunog. Kasi kung halimbawa dito sa mga warehouse, siguro experience na rin natin sa mga dati nating naging coverage ng mga sunog, halimbawa sa mga warehouse, pag may involved ng chemical, hindi ito kasi basta-basta mapapatay na lang ng tubig. Kailangan meron kang special na chemical para matapatan o ma-neutralize itong apoy. So dun nagkakatalo at dun din yung isa sa mga itinuturong dahilan ng BFP kung bakit natagalan at nahirapan sila na apulahin ng apoy, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.